po, praise God. Ito po kaagad yung na-impress, trusting the process. Ayan, praise God. Naririnig po ako, wala po bang echo? Ayan, praise God. Kasi actually hindi ko naririnig, naka-mute dun sa ano, pero ayun, praise God po, no. Ayan, thank you po. Ayun, trusting the process. Ayan, praise God. So, ayan po, trusting the process. Marami pong tao sa atin yung may mga pinagdadaanan dito sa proseso na 'to, and minsan parang nagtataka siguro tayo na bakit kailangan pa natin pagdaanan. Yung iba sa atin is parang ang tagal na natin dun sa process na yon, at merong mga tao na iniisip nila na parang kailan ba matatapos 'tong process na 'to. And nakakarinig ako, ang daming tao na nafru-frustrate na lingkod ng Diyos na naririnig ko sa kanila na sana hindi na lang sila pinanganak, and sana hindi na lang sila magising, or sana alam niyo yun, gusto na nila ma-end yung process na yun, 'di ba? Pero si God po sa puso niya ay meron pong napakahalaga po nitong proseso na 'to na pagdaanan natin. Kasi marami pong lingkod ng Diyos ngayon na hindi nagdadaan dun sa proseso. Kaya nga po 'di ba nung unang punta ko dito sa WTGR, talagang sobrang nagpapasalamat ako. Sabi ko, yung mga alam namin dati ay napakalayo po dun sa dapat na ginagawa ng isang lingkod ng Diyos. And iba po talaga yung merong mentor na nagme-mentor, 'di ba? Iba yung merong pattern na yung alam mo na kung ano yung gagawin mo, kasi mahirap pong mangapa na hindi mo alam kung anong gagawin. Gustong-gusto mo maglingkod sa Lord, yet alam mo yon, hindi mo alam yung tamang proseso, 'di ba? Hindi mo alam kung paano ire-respond. As I browse po yung ano 'to, story ni King David, dun ako ang daming beses ko dun habang binabasa ko na napapa-wow ako kung paano siya mag-respond dun sa mga tao, dun sa betrayal, doon sa harapan na pang-iinsulto sa kanya, and even dun sa anong tawag dito, sa pagtatraydor ng kanyang sariling anak. Yet grabe yung response niya. So mamaya po pupunta po tayo dun sa detalye na yun, 'no. Sabi po sa kay Google, ang process as a procedure, something you do in order to achieve a certain result, 'di ba? So para po magkaroon ng achievement doon sa ini-aim natin o gusto natin na mangyari, meron pong proseso na dapat pagdaanan. In short, wala pong shortcut. Ayun, so walang shortcut. Madalas yung mga gusto natin na now na, hindi pa pala siya yung time ng Lord, and pina-process pa po tayo. We need to learn po how that process works. Kasi baka akala natin, eto na. So, anong tawag dito? Yun na kaagad yung ano, yung process, 'di ba? Sorry, hindi pala tayo nag-pray. Ayan, sorry. Let's pray po muna. And let's bow our heads. Heavenly Father, we thank you po para sa araw na ito, Lord. Salamat po sa pagpapadala mo ng mga tao, Lord, na makinig po ng iyong salita. Ama, kung ano po yung mensahe mo sa amin, mapatubayan niyo po kami. Ama, mangusap ka po sa bawat isa sa amin, Lord. Ano man yung mga pinagdadaanan namin, Ama, kayo po yung kumatag po sa amin, Ama. Hindi po yung sarili kong knowledge, wisdom, and understanding, kung hindi po yung message lamang na nagmumula sa inyo, Ama. Renew our minds po, Father God. Mangusap ka sa mga puso namin, Lord. And give us the grace po, Ama, na maintindihan mga spiritual na bagay, Ama, na nagmumula lamang sa iyo. Maraming salamat po, Ama. We invite the presence of the Holy Spirit to be with us. At sa mga parating pa, Ama, bless niyo po sila na makabasa ko agad. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Sorry, first time. Ayan. Pero praise God po. Thank you, Holy Spirit, for reminding, no, na hindi pa pala tayo nagpe-pray. Ayan. Thank you, Holy Spirit. So, ayan po. Ayan. Back po tayo sa trusting the process. 'Di ba? Ano na lang ang mangyayari kung hindi natin na alam yung process o hindi natin ito pinagdaanan? Mahirap po mga pa, 'di ba? Naalala ko dati, nung bagong luwas ako galing sa probinsya, ah, dito kasi kami sa Fairview. So pumapasok ako sa NCBA noon, and sa NCBA, yung daan pauwi lang na alam ko is
through dun sa sasakyan or sa ano 'to, sa sa service. Eh, kaso makulit ako, so hindi ako sumasabay sa service kasi naiinip ako, ang tagal-tagal, eh, ang tagal-tagal. So ginagawa ko, umi-escape ako dun tapos, dahil sa katigasan ng ulo ko, ginawa ko yung alam ko lang. So, ini-expect ko yung daan na yun ay tama, pero hintay ako ng hintay ng bus at hindi dumadaan yung bus na ini-expect ko. Kasi ang alam ko kasing papunta dun sa amin is Lagro Dulo yung sinasakyan. Pero ang nakikita ko Lagro Fairview, eh, pareho lang pala yun. Ang tagal ko na naglalakad, triny ko na sumakay din doon, 'di ba? Eh, wala akong mapagtanungan, wala akong kilala dito sa Manila at wala akong kasabay na kakilala. So yun, minsan, dumadaan tayo dun sa pabigla-bigla, pabasta-basta kahit hindi natin alam, 'di ba? Pero kaya po ganito kaimportante na alam po natin yung, ah, process at yung dapat nating pagdaanan. And that is also one of God's way na para i-humble tayo dun sa kanyang proseso na hindi natin kaya on our own. 'Di ba? Sabi nga po is trust the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. So maraming maraming beses na triny natin on our own kasi wala kaya na natin alam na natin. Pero madalas po napapahiya tayo. Bakit? 'Di ba? Ayaw talaga ng Lord na hindi tayo humble, 'di ba? And yun po, kailangan po yung process na yun para, ma-build po tayo. Opo, praise God po. Opo, malapit po kami sa ano, sa SM Fairview. Siguro mga 10 minutes, 10 minutes lang po. Taga Sacred Heart po ako. Ayan, praise God. Pero dati taga-Lagro po kami. Ayan, praise God. So, ayun po, sabi nga po kanina, process is a procedure, something you do in order to achieve a certain results. Kung walang process, wala pong process na one day lang. Process takes time. Pero ito po ay, para linisin po kung ano po yung mga balakid sa daan na mga dapat nating matutunan. Yung mga tao na madalas po yung mga tao na hindi sila nagdadaan sa process, nagiging prideful at arrogant. And nakita ko yun sa sarili ko na nagiging prideful po dahil po alam na natin, meron na tayong partial na alam dun sa isang bagay, we tend to be boastful. And aminin natin o hindi, nung naging Christian tayo at nabasa natin sa parte ng Bible na, ito bawal pala, siya ginagawa niya 'to. Minsan meron tayong eagerness na para i-correct yung tao, pero hindi pala sa paraan ng Diyos yung ginagawa natin. Katulad po ng laging sinasabi 'di ba, na meron po ito na, anong tawag dito, meron pong level ng correction, 'di ba? Hindi lahat pwede mo i-correct and at the same time po is tama po ba yung puso natin sa pagko-correct sa mga tao, 'di ba? Praise God. And yun po yung isa sa mga, tinuturo ng Lord sa atin na kung paano po natin harapin yung mga tao, harapin yung sitwasyon natin, harapin, even na nandun tayo sa challenge na yon, 'di ba? Hallelujah. So, ito po yung nagbi-build ng character natin, 'di ba? Sabi nga po is balewala kung alam natin ang lahat pero wala namang pagmamahal, 'di ba? Para lang daw tayong klanging cymbals, 'di ba? Batingaw na nag-iingay. And hindi po 'yun ang nais ng Lord para sa atin. So kailangan po natin magdaan ng proseso. Number one po na gusto ituro sa atin is character is built on process. 'Di ba? Imagine a king, 'di ba? Imagine a king. Si King Saul at si King David, 'di ba? Si King Saul, yung mga tao nag-demand ng gusto nila ng hari, 'di ba? And ayun, nahugot si Saul. 'Di ba si King Saul? And pero si David, imagine yung process na pinagdaanan ni David sa wilderness. 'Di ba? Hindi instant na nung in-announce na 17 years old siya, na in-anoint siya na para maging hari, automatic naging hari na siya. He had to go through process. It took hanggang 30 years old, 'di ba? Na siya ay ano, so 17 years old, in-anoint siya ng oil for recognition na maging hari siya sa kanyang mga kapatiran. And 25 years old, in-anoint na maging hari over Judah. Pero 30 years old na in-anoint siya to be king of Israel. So kahit si King David, 'di ba? In-anoint na si God mismo ang nangusap
'di ba, na siya ay maging hari, yet hindi instant. Kailangan niya rin magdaan sa process, 'di ba? Yung maturity na yun, kung paano i-handle yung mga obstacles. Sabi po sa Romans 5:3-4, not only so, but we also glory in our sufferings because we know that the suffering produces perseverance, and perseverance, character, and character, hope. Alam nyo po, minsan akala natin humble na tayo. Alam nyo, nung nagpe-pray ako nung a few days ago, nung nagpe-prepare ako dito, meron akong mga nakita sa vision, and akala ko talaga humble na ako. Hanggang sa rinibil sa akin. Ninibil sa akin, sabi ko, Lord, ano pong ibig sabihin nito? Reveal niyo po. Tapos sabi, false humility. Kaya nagpa-pray ako. Nag-pray ako. Sabi ko, Lord, ayoko po ng false humility. Sabi ko, ayun. And baliwala yung pagsisilbi natin sa Lord kung false humility lang naman, di ba? So Lord, sabi ko, tanggalin niyo po kahit ano man yung yabang na yun na natitira pa. 'Di ba? Hallelujah. So, ayun, baliwala po kahit gaano pa kagaling yung isang tao, kahit gaano pa kalaki yung achievement na na-achieve niya, kung yung character naman po doon siya nagfi-fail, 'di ba? How can we represent God? Paano siya makikita sa atin? Paano tayo magiging light kung doon pa lang nasasaktan na yung mga tao, doon pa lang hindi na natin siya hindi na Christ-like, 'di ba? Yung naipapakita natin sa kanila. And na-amaze po ako. Na-amaze po ako nung Sunday morning, nag-fellowship po kami nila Nanay Ann sa Soler, praise God. Meron pong biyaya na makapag-share po doon. And nakita ko po kung paano yung isang humble servant ni God is hindi niya kailangan mag-preach dun sa kanyang mga sa kanyang mga kamag-anak. 'Di ba? Yan lang yung humility niya. Yung humility niya, yung submission niya, and yung pray niya para sa kanila. Doon po yung hearts ng mga tao ay nababago. Hindi lang sila nag-sorry, nakatanggap din sila ng biyaya at nagpapa-pray pa sila. And these are the people po na hindi po, kumbaga, ibang manggagamot po ang sinisik nila, pero na-witness po nila yung kapangyarihan ng Diyos. And si nanay, nag-function lang po siya, 'di ba? Yun po yung submission, and nawa po sa atin din, sa ating mga kapamilya, sa mga tao sa paligid natin, sigad po yung makita kahit po meron tayong personal na mga pinagdadaanan, kahit po tayo ay on process pa din, 'di ba? May we have this humble heart, 'di ba? Na not to complain. Alam ko mahirap po, mas lalong mahirap yung mga pinagdadaanan ng iba sa atin, pero yung heart po natin na tumatalima sa Diyos, yung heart natin na kumikilala sa Diyos, 'di ba? Hallelujah. Ay napaka-importante po sa kanya. And ano man po yung sinasubmit natin, there was a part dun po sa sa kwento ni King David na kung saan sinabi niya, kasi nakalimutan ko yung tao, pero alam niyo yun, harapan siya na iniinsulto, 'di ba? Harapan siya iniinsulto, siya at yung kanyang mga kasama. Tapos yun pa yung time na binetray din siya nung kanyang anak. And sabi niya, in his humility na, kasi merong nag-offer sa kanya na naputulan ng ulo yung tao na yun na nagpapapansin, 'di ba? Naalala ko yung kwento din ni ni Jesus, 'di ba? May ganun din na scenario. Pero in his humility, sabi niya po is hayaan lang, 'di ba? Kung yun daw po ang kalooban ng Diyos, hayaan po na ito po ang mangyari. 'Di ba? Yun po ay nagtitiwala sa Diyos, taong nagtitiwala sa Diyos, at taong alam ang puso ng Diyos na hindi ito kailangan patulan, na may mga process na kailangang pagdaanan, 'di ba? And doon po sa process na yon, sabi niya rin doon, may part din doon na sinabi niya na si God na yung mag-bless sa kanya dito sa mga nangyayari na ito. 'Di ba? Praise God. Sorry, hindi ko lang po nakopya yung verse na yon, pero ganun po yon, 'di ba? Sabi po sa 2 Samuel, when King David arrived at Bahurim, behold, just coming out from there was a man of the family of the house of Saul. His name was Shimei, son of Gera. As he came out, he kept on cursing and flinging stones at David and at all King David's servant.
Imagine po kung kayo po yung binabato at iniinsulto, ano kayang magiging reaction niyo, 'di ba? Ano kayang magiging reaksyon natin kapag tayo ay binabato at iniinsulto, 'di ba? Hindi po lahat ay merong anong tawag dito, ganong klaseng pagtitimpi para harapin itong mga tao na 'to, 'di ba? Pero in his humility, kung sino pa yung sinabi na hari, 'di ba? Prinoclaim siya, ano 'to, siya ay inanoint na hari, 'di ba? Siya ang may pabor sa Diyos, may mga tao na sumusunod sa kanya. But in his humility, sabi po dito, then David said to Abishai and to all his officials, "Look, my son who came from my own body seeking my life, how much more this Benjamite?" Kung yung sarili niyang anak, 'di ba? Trinaydor siya at sumama dun sa nag-alsa laban sa kanya, 'di ba? Pero sabi niya, "Leave him alone and let him curse. Since Adonai affliction and return good to me for his cursing this day." 'Di ba? Imagine kung gaano ka calm, 'di ba? Kung gaano ka full of confidence siya na si God na ang bahala dito. He knows God is in full control at may mga bagay na kailangan mangyari. May mga bagay na kailangan na dumaan sa process na 'to na hindi kailangang mag-alala, 'di ba? Hindi siya nag-alala do sa reputasyon niya kung ano nang sasabihin ng mga tao. 'Di ba? Even yung kanyang mga kasama na gusto siyang ipagtanggol, 'di ba? Hallelujah. So dumaan po siya ng process. So yung pagkakaiba nila ni King Saul, si David trinin siya ng Diyos sa wilderness and kinailangan niya na pagdaanan itong mga bagay na 'to, 'di ba? Pwedeng ma-recognize ka pero hindi ka ano, hindi pa dumadating yung time na yun, kailangan mo pa magdaan sa process, 'di ba? Imagine, from 17 years old to 30 years old, nakatakas siya, ilang assassination yun? 24 assassination na gawa ni King Saul, 'di ba? Nabubuhay siya sa cave yet inanoint siya na bilang hari, 'di ba? Para siya sa ano, sa kingdom. Yet saan siya nabubuhay? Ano yung kanyang mga pinagdadaanan, 'di ba? Para sa kanyang buhay, para ma-preserve, 'di ba? Yet yung humility niya na para intindihin yung mga tao, yung humility niya para dumaan pa doon sa proseso ng Diyos ng hindi nag-aalala, 'di ba? Dumaan sa proseso ng hindi nag-aalala, dumaan sa proseso ng merong full confidence sa Lord, dumaan sa proseso na hindi pumapatol. 'Di ba? Hallelujah. May we have that same kind ng ng ganong grace na hindi pumapatol, 'di ba? Ang hirap maraming beses na challenging pero kaya talagang na-a-amaze ako na kung paano yung mga lingkod ng Diyos ay talagang alam mo yon, ah, yung puso nila na-refine na talaga. And nagliliwanag ang Lord sa kanila kahit na dinidemonize sila ng mga tao, 'di ba? Yet yung kanilang humility to serve the Lord, 'di ba? Kahit may binabato, kahit na merong mga iniinsulto, imagine kung ano yung mga ginagawa sa mga Christian and yet yung humility na yun is built on process kasi mahal mo ang Lord 'di ba? Hallelujah. And hindi lang yun ang pinagdaanan mo, marami pang iba. And God is still refining kung ano man po yung pinagkatiwalaan niya sa atin. 'Di ba? Hallelujah. Number 2 po, ayun. So number 2 po is process needs nurturing. Sabi po sa Colossians 2:7, rooted and built up in Him and established in faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. 'Di ba? God trained David sa wilderness, pero hindi po ito natapos doon. Yung klase ng training sa kanya, yung process na even sa family niya, 'di ba? Sa family niya, even doon sa kay King Saul, 'di ba? Na papalitan niya is imagine yung hari niyo pinapapatay ka and yet nagtiwala siya sa Diyos. Pwede niya kasing patayin yun 'di ba? Pero at the same time, in his humility, hinayaan niya na yung judgment na yun ay mahayag at hindi siya yung pabigla-bigla na
ipataw kung ano man yon. So David prayed. Sabi niya, Adonai, please turn the counsel of At Ahithophel into foolishness. Then David went on until he reached the summit where God was worshipped. Paano niyo po kinakaharap yung mga problema niyo? Yung mga trouble na parang wala nang pag-asa na magbago yung mga tao or parang wala nang pag-asa yung sitwasyon na yon na pwedeng sitwasyon o pagkakataon or yung even yung nangyayari dito sa bansa, no? Even yung nangyayari sa mga disasters, paano niyo po ito hinaharap? Si David po pumunta po siya para mag-worship, 'di ba? Yan po yung yun po yung binibigay sa atin na confidence that when we go to God, 'di ba? Yun yung pagtitiwala natin sa kanya. Yung first immediate reaction is to pray and worship. Hindi galit, hindi panic, pero prayer. Naalala ko po siguro mga 2 years ago na po, no, na yung aking lola, yung aking pong mahal na lola ay nasa Bicol and malayong-malayo po, 'di ba? Malayo kami sa kanya and yung mga kasama niya ay hindi po sila laging available and meron po sila malaking misunderstanding sa bahay. And that is the same time po na in-announce na nakita ko po sa video sa Facebook na kung saan is grabe po talaga as in literal na rumaragasa po yung water na nun lang pong time na yon nakita ko na ganun kalaki yung water ng baha na galing po sa itaas ng bundok doon po sa eskwelahan namin. And to think po na meron pa pong isa pang panggagalingan ng water which is siguro mga 5 to 10 minutes walk lang po yung ang tawag dito, yung dagat papunta sa amin. And plus umuulan pa po. So ang dami pong source na para tumaas yung tubig. At nagdaan na po kami sa tidal wave nung grade school ako. So alam ko po na talaga may posibilidad na tumaas talaga yung tubig. And yet, hindi po sila okay sa bahay. So, pwede po akong mag-alala, pwede po akong mag-rush ng action, no, natawagan yung tito ko to confront, ganyan-ganyan, etc. Pero by the grace of God po, I just worship, I just pray. Wala po akong lakas na para mag-complain o hindi ko po naisip yun talaga. Praise God po, nalinid ako ng Holy Spirit na so just worship, pray, and declare. And praise God po na wala pong nangyari sa lola ko. And even po sa mga pangyayari po na parang alam niyo wala talagang pag-asa. So nagde-declare lang po tayo na maayos yung kanilang sitwasyon, na gumaling ang lola ko and more. And tunay po na tapat ang Diyos, no? Hindi lang po niya pinagaling yung anong tawag dito, yung sakit ng lola ko kasi nung time na po na yon is naka-binder po siya dahil merong anong tawag dito, meron pong pamamanas dahil meron po siyang congestive heart failure pero pinagaling po siya ng Lord na wala po yung manas na yon, no. And yung testimony ng lola ko noon is sabi niya pakiramdam niya lumalakas daw po siya, 'di ba? Hallelujah. Kung kailan merong mga misunderstanding sa bahay at kung kailan merong nagkaroon ng pangyayari na tungkol sa kalamidad ay siya po ay lumalakas, 'di ba? Praise God. And patuloy po yung testimony. Declare lang po kami ng declare noon. Parang every time even nung mismong birthday ko, ah yun nabalitaan ko may bagyo uli tapos hindi nakakain ng lola ko. Eh kumbaga kalalabas lang namin sa sa restaurant pagkatapos mababalitaan mo yung lola ko is hindi nakakain, nagkaroon na naman ng problem, 'di ba? So we declare and ayun po, we claim God's promises that all things work together na maayos na. Just keep on declaring and andun po, no, nagpatotoo po, even po hindi born again Christian yung kasambahay dun sa bahay, sabi niya po talaga, her very words is purihin ang Diyos, bati na sila. It took a month po para mangyari yon pero God is good po. So, yan po yung pagtitiwala natin, no, that all things work together for good. And si God na po ang bahala dun sa wala sa control natin. We just needed to submit
everything po sa Kanya. Sabi nga po ni Prophet na rely and depend on God. Diba? Hallelujah. So ayun po, katulad po na sabi kanina, ayun, para po sa mga bagong dating, yung topic po natin ngayon is trusting the process. Number 1 po is character is built on process. And ayun po, pinag-usapan po natin yung buhay ni King David. And yung number 2 naman po is process needs nurturing. God trained David in the wilderness. Ayun po. Yung prayer po kanina ni David is, Adonai, please turn in the counsel into foolishness. Then David went on until he reached the summit where God was worshipped. So David's po, first and immediate reaction nung siya ay atakihin is to pray and worship. Not anger, not panic, but prayer. And David had learned well the almighty power of God, that He is in full control ng lahat ng bagay. And that He was His number 1 to go to solution. Tayo po, kanina po ba tayo, o saan po ba tayo pumupunta whenever na nahaharap tayo sa mga ganitong bagay, 'di ba? Some of us, 'di ba? Ayan na yung eating, shopping, pupunta sa ibang lugar para mag-relax o pumupunta ka sa friend, 'di ba? Pero hindi naman po masama yung pumunta sa friend, pero our number 1 to go to person po, 'di ba? Dapat po si God, 'di ba? Siya po yung may control ng lahat ng bagay and siya din po yung nag-aayos. When He allowed something, meron pong purpose yun. So dapat po sa Kanya po tayo dapat pumunta. It was during nung tough years ni David na naging hari siya, kung saan niya natutunan kung paano mag-handle nitong ganitong crisis. Imagine yung kwento po kanina, no, kung paano kung paano niya hinarap yung mga tao na nang iinsulto, yung tao na nag-betray sa kanya. Hinandle niya yon na si God na yung bahala and hindi niya kailangang i-depend yung sarili niya. Nag-pray and worship pa siya, 'di ba? For us na para mag-pray and worship, yung sobrang satisfaction, yung tiwala natin sa Diyos ay na-build na hindi niya tayo pababayaan. It was during those tough years na bago siya maging hari, natuto siya kung paano magmahal ng kaaway niya, paano mag-honor sa authorities, 'di ba? Kasi nga si King Saul is nung time na yun siya pa yung nakaupo, 'di ba? So imbis na patulan niya, biruin niyo 24 assassination tatangka sa kanya, yet in his humility sinubmit niya lang ito kay God, 'di ba? Na si God na yung bahala, 'di ba? Na para mag-act siya into love, into mercy, and patuloy na maging mapagpakumbaba. Napakalakas po ni David. Siya po ay warrior. At siya din ay anointed king. And yet, nagparaya po siya. Ganito po ka-humble ang lingkod ng Diyos. Sabi nga po, si David is after God's own heart. Diba? Number 3 po. Praise God. Number 3 po na gustong ituro sa atin is transformation is God's grace but it needed your cooperation. Diba? Ito po ay biyaya ng Diyos. Kapag po sinabing biyaya ng Diyos, madalas iniisip natin, si God na talaga bahala. 'Di ba? Yes, si God na po ang bahala, pero 'di ba po meron tayong free will? Hindi naman po tayo pipilitin ni God doon na gawin kung ano yung kalooban niya, 'di ba? Iga-guide niya tayo. Pero hindi po tayo pipilitin. Sabi po sa Philippians 2:12-13, work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. So wala pong instant na transformation. 'Di ba? It is by God's grace po na nagagawa natin tong mga bagay na to. And therefore, wala po talaga tayong maipagmamalaki sa Kanya. And yet, kung gugustuhin po natin, 'di ba? Kung gugustuhin natin at nag-yes na tayo sa Kanya, siya po yung bahala, 'di ba? Na tumulong sa atin. Siya yung nag-prepare nitong mga bagay na to para maging posible. 'Di ba? Hallelujah. Work out your salvation with fear and trembling. Sabi po sa 2 Corinthians 6:1, working together with Him, then we appeal to you not to receive the grace of God in vain. God helps us dun sa ating mga weaknesses. Pero yung transformation po, 'di ba? Hindi naman instant na
yung renewal ng mind kapag sinabi sa atin na, "Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewal of the mind." Hindi naman automatic na nag-agree na tayo kaagad kung ano yung sinasabi ng Lord. Pero one thing po na natutunan ko kay Papa is yung palaging to look up dun sa kanyang spiritual father na as if si God mismo yung nangungusap sa kanya. Yung ganong klaseng humility na kahit hindi tayo agree or kahit na iniisip natin meron tayong ibang idea, 'di ba? Yet yung submission mo na yung submission mo na makinig, submission mo na matuto, na as if wala kang alam, 'di ba? Yung ganong klaseng pagpapasakop, 'di ba? It is how God uh, speaks to us through those vessels, 'di ba? And even po ako maraming beses po na alam niyo 'yun, yung puso nakikipaglaban, yung isip nakikipaglaban, 'di ba? Doon sa mga bagay na parang hindi ka-agree do'n sa sinasabi, and yet lagi ko pong pinagpe-pray na, "Lord, turuan mo kami." 'Yan lang po. Yung submission na 'yun kasi, 'yun po yung ilinagay na, sa harapan natin na para tayo ay makinig, para tayo ay tulungan, para tayo ay akayin sa Diyos, 'di ba? So, 'yun po ay, nasa proseso, hindi po, and isa pa po sa, natutunan ko is no comparison. 'Di ba, madalas madalas gusto natin talagang i-please yung mga tao o kung sino yung nakatingin sa atin, pero iba-iba po yung mga tao and hindi po yun competition. And dun po, sabi ko is si God lang talaga yung nagwo-work through us na kung paano magiging imposible yung isang bagay. And siya rin yung gumagawa ng paraan para maging successful. We just needed to learn yung kanyang mga paraan para ma-transform tayo. Not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yung pagpapakumbaba na yon, na imbis na ipaglaban mo kung ano yung kung ano yung iniisip mo o kung ano yung opinion mo, you just humbly go, 'di ba? Just humbly go and say yes kay God. Kailangan niya ng cooperation para pong doktor, 'di ba? Yung mga doktor reseta ng reseta tapos sasabihin ng doktor, "O bawal 'to, bawal 'yan." 'Di ba? Pero anong ginagawa nung pasyente? So kapag yung pasyente po hindi po siya nagko-cooperate dun sa doktor, 'di ba? Tapos gagawin nung pasyente sisisihin niya, "Ay hindi effective yung doktor." 'Di ba? Pero hindi hindi naman niya ginawa yung pinapagawa nung doktor. 'Di ba? Same po sa, sa gym, 'di ba, o sa iba pang gawain, even sa pagluluto, 'di ba, merong mga tamang rekado 'yan. And yet, yung tinuturo sa yung paraan para mas maging malinamnam siya, hindi mo in-apply, 'di ba? So, gano'n pa din po, 'di ba? So, lahat ay kailangan ng ating cooperation. 'Di ba? Hindi tayo member lang ng church, parte tayo. Kasama tayo sa nag-i-invite, kasama tayo sa tini-train para ma-disciple. Kailangan ma-nurture din po tayo. 'Di ba? Praise God. Number 4 po, ayun, praise God. Number 4 po na gusto ituro sa atin is fulfillment happens by cooperation to undergo the process of God. 'Di ba? In obedience, makakaranas po tayo ng God's grace na nagbibigay ng kalakasan sa atin na para gawin natin yung mga bagay para sa Kanya. Marami pong beses yung mga leader napupunta po sila dun sa thought na kaya na nila lahat. And dun tumataas po yung puso dahil sa sariling knowledge, sa mga na-accomplish. Pero we're constantly reminded po na apart from God, we can do nothing. Di ba? And all glory belongs to God alone. Hindi po tayo mag-isa na pinapagawa lang ng Diyos 'tong mga bagay na 'to. Kasama po natin siya, tinutulungan tayo. Tutulungan tayo sa bawat step para ma-accomplish natin kung ano yung pinapagawa sa atin, 'di ba? Naalala ko po dati nung, nag-start kami ng, nag-start po kami na mag-evangelize sa kalye. First time, hindi naman siya pinaka-first time, pero yung mag-isa, yung mag-isa is, first time po siya nung time na yun, and hindi ko po alam kung paano talaga i-approach yung mga tao. Pero, by God's grace po, hindi naman po tayo nag-iisa dahil kasama natin ang Diyos, and marami pong tao yung, tumanggap, maraming tao po yung,
pinagpe-pray lang sila, simple words lang po, pero by God's grace, naiyak po sila, nakapag-release po sila. And alam niyo po yun, yung makikita mo yung parang ang gaan. Minsan kahit ako naiiyak eh. Wala man sila masyadong sinishare, pero alam niyo, parang bigla na lang na parang may instant connection and si God po talaga yung nangungusap sa kanila. So si God po na tumawag sa atin na para maglingkod sa Kanya. Even po yung kalakasan nung araw na yun 'no, nagde-declare lang po ako kasi siyempre, medyo heavy tayo, on the heavy side pagkatapos, madalas pa nasa bahay 'di ba, sedentary. So, kapag lumalabas po at may mga time po talaga nakakahingal po talaga. So, talagang nag-declare po ako nung araw na yun na sabi ko, "Walang hingal in Jesus name." And maayos po yung pakiramdam 'no, by the grace of God po na kahit po, tawid, akyat, baba ng overpass kasi nandun po yung mga pulubi-pulubi po yung rini-reach out namin. Namimigay po kami ng food and nag-she-share po ng salvation ta's pinag-o-offer din po ng prayer. Ay ano po, nagawa naman po by God's grace and nagulat din ako kasi wala po talagang hingal. Praise God, 'di ba? Si God lang po talaga yung makakagawa nun and para po yung mga tao na makinig, though na meron pong mga tumatawa, may mga ilan po na tumatawa, may iba po na talagang firm po sila na hindi po sila nagpapa-pray, pero marami naman pong tumanggap at marami pong nagpapa-pray, 'di ba? Glory to God po para sa mga kaluluwa na 'to at nagkaroon pa po akong mga kaibigan na, si nanay at saka si tatay na palagi ko pong binabalikan sa taas ng overpass ng, ano 'to, ng St. Peter. Catholic Church po 'yun sa may, Commonwealth. Ayun, so palagi din na sabi nung mga kaibigan ko na andun, excuse me, palagi nga din daw po akong hinahanap ni nanay at ni tatay at akala ko talaga sila ay mag-asawa, yun pala sila ay magpinsan, 'di ba? Magpinsan sila pero mga nakakilala na po yung mga yun. Minsan pa hinihilang ako ni tatay, "Halika, pagpe-pray kita." Ayun, praise God po 'no, na dun sa, ano 'to, sa bawat gawain na pinupuntahan natin, andun po yung pagkakaisa sa espiritu na manalangin, 'di ba? Hallelujah. And ayan po 'no, God will not command us to do. Sabi po dito, "For it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure." 'Di ba? Yung lahat po ng ginagawa natin ay para kay God, hindi po para sa sarili natin. Minsan naghahanap tayo ng recognition, minsan sasabihin natin hindi naman tayo naghahanap ng recognition tapos kapag hindi nakapag-thank you o hindi na-acknowledge magtatampo. Pinagdaanan ko po yun personally kaya po alam ko. Praise God, wala pong condemnation 'no, for those who are in Christ Jesus. Pero nangyayari po ito. So if ever po na hindi po kayo ma-recognize or, if ever po na, nakakaramdam din kayo ng iba sa ganito, tatandaan po natin, para kanino po ba natin ginagawa ito. Naalala ko lang po 'no, share ko lang na konti. Thank you Holy Spirit, ayun. So, dati po dun sa dati kong church, nagse-serve naman po ako. Isa po ako sa mga usher. And one time po nagkaroon po ng awarding dun. Parang merong something, may program tapos may awarding and gulat na gulat talaga ako na yung award ibibigay dun sa tao na yun. Sabi ko, "Ano po ba yung qualification?" Ayun, wait lang po. Ah, hello? Ayan, praise God. Ayun, in-off ko po yung speaker. Pero dito sa kabila, Yeah, that's better. That's better. ayan po. Ayan, narinig po. Thank you po. Ayan, thank you pa. Ayun, so ayun po 'no, going back po, eto po yung ano, eto po yung, kapatiran na kung saan is madalas absent siya, madalas napagsasabihan siya, and madalas yung damit na praise God, thank you po. Ano 'to, madalas po yung
damit na sinusuot niya, hindi siya ano, hindi siya yung para sa ushering. Sobrang ikli po, gano'n. Na hindi naman po siya judge pero isa po kasi yun dun sa patakaran na at least po, hanggang tuhod. Ayun, kasi may time po umaakyat po kasi sa stage dun, eh. Ayun, so siyempre po 'di ba makikita po, ayun. So, ibig ko po sabihin is nagulat ako kasi marami po kaming nag-a-usher doon kahit po hindi ako, marami pong nag-a-usher na kung saan is, palagi pong on time, palagi pong nandun and, ah kumbaga anytime po ay nagse-serve sila. Pero pagdating po sa kanya bukod sa madalas siya absent, lagi pa pong sinasabi na, hindi naman ako naka-duty ngayon, eh." Pero para po kasi sa amin kung available kami kahit hindi kami naka-duty, mag-aano kami, magse-serve kami, gano'n. So parang pinanindigan niya dahil sa ano, sa kanyang suot, ayun. Pero meron pong ano sa akin na kumbaga parang ano po ba yung qualification na para tumanggap siya ng award. So ayun po, yung recognition na yun sa ano sa tao, pero ayun po 'no, going back po, na-convict po ako ng Holy Spirit, 'di ba? Na sabi po dun is para nini-mind po ako para kanino po ba ako nagsisilbi, para po ba dun sa award na yun? Kasi hindi naman po yun yung hindi naman po yung dahilan kung bakit po nagse-serve, pero bakit po nung nandiyan na yung recognition sa iba, bakit ko po kini-question? Eh, may sarili po silang ano, may sarili silang standard at rules. Ayun, ano man ang meron doon, 'di ba? So, sana po lagi po natin maalala, 'di ba, na para kanino po ba natin ginagawa ito? Hindi po sa dami ng tao, hindi po sa ano to, hindi po sa mga bagay na na-acknowledge tayo o sa mga bagay na nakukuha natin, 'di ba? Pero para po ito sa Lord, kung para po ito sa Lord, kayang-kaya po dapat natin, 'di ba? Dahil kahit po walang recognition and kasi pagse-serve pa lang po sobrang blessed na tayo, eh. Ang sarap po sa puso, 'di ba, na mapaglingkuran po ang Diyos. Kasi sobra-sobra din po yung binigay niya sa atin and ito po ay pagkilala natin, 'di ba? Tayo po, meron pong isang verse na nagsasabi na we are created for God, for His pleasure, for His purpose, 'di ba? So dapat nagfa-function po tayo kung para saan niya po tayo create, 'di ba? Hindi po para sa sarili natin, 'di ba? Praise God. And isa po 'to sa mga ano, sa mga, practice na pinagdadaanan natin, 'di ba? Na hindi naman tayo at recognition. And yet when people acknowledge na ma-recognize para ba? Dahil sa kalakasan nila na 'Hello? Ninang, nawala ninang. 'Opo, Ninang yung Dana, mga part na nawala yun yung nawala tungkol yung boses mo. po. Nawawala yung boses. Nawala yung mute. Hello? Hello po? Naririnig Okey, po ako. Ayan, thank you Lord. Ayun po, praise God. Ayun po.
Sabi po dito, God will not command us to do something without giving us the grace that will empower us to do it. God po na nagpakita. Ayun. Ayun po, no, na si God po na nagbigay sa atin ng command na para gawin natin ito. Siya rin po yung magbibigay ng grace at ng kalakasan para gawin po natin ito. Kasi marami din sa atin nagsasabi hindi natin kaya, hindi natin kaya. Pero minsan sinasabi natin hindi kaya, hindi pa naman natin sinusubukan. Sinubukan na po ba natin na humingi ng kalakasan sa Diyos, ng wisdom niya? And madami po sa atin is hirap po dito sa process na ito, no? And dapat maintindihan po natin kung ano po talaga yung nasa heart ng Lord, na bakit natin kailangan pagdaanan yung isang process. 'Di ba? Sabi nga po kanina is wala pong instant. 'Di ba? Katulad po ng proseso ng coffee arabica na natutunan ko din po, no? Praise God. Na ito pong coffee arabica ay tinatanim po ng ilang taon, 4 na taon bago siya umusbong yung kanyang beans, yung kanyang flower. 'Di ba? And after nun is kailangan pa niyang dumaan sa proseso na para ma-refine yun, para yun ay maging coffee arabica, at ilang buwan po yan. So right after po na siya ay mamulaklak, meron pa pong another 3 years. So 4 years, 3 years, 7 years. Tapos meron pa po itong kailangan na process sa paggawa, pagpuro ng beans na yon, which is umaabot po ng 4 months. Bibilad, mga ganon. And another po is kailangan pa din po siya, pag titimplahin na po siya, inaabot din po siya ng ilang pagsala. Di ba? Parang 3 to 4 times pa na pagsala. And may oras po yun. Imagine that. So even po yung coffee, di ba? Pinaprocess tayo pa aya, di ba? And tatandaan lang po natin na lahat po itong process na to is para din po sa atin, di ba? Kasi imagine po kung it saves us po sa maraming bagay na imbes na manguna yung ating emosyon, andun po yung pangunawa. 'Di ba kapag meron pong pangunawa at pagpayapa po ang puso, mas madali po tayong makausap ng Diyos, mas madali niya tayong mabigyan ng instruction mo, mas mabilis tayong maging humble. Kasi even tayo nakaranas din ng mga weaknesses na yun at hindi po one day na paranasis tayo ng Lord. One of the things po na palagi ko pong inuulit-ulit, no, sa mga leaders namin dito, even kay Papa at kay Prophet, na na-amaze po ako kung paano po nag-work ang Lord dun sa character na kumbaga pwede namang patulan, and yet even po na even po nakikita po nila, no, kasi syempre apostolic po tayo, apostolic prophetic, even po meron po silang mga nalalaman o nakikita in the spirit, yet yung correction po is napaka, alam niyo, with all humility talaga and with love. And that we truly appreciate po. Yung kabutihan po ng Diyos through them na nagko-correct sa atin na para yun din po ang maibibigay po natin sa ibang tao. Hindi man po instant process din, pero ayun po, no, yun po ang nagpapahampol sa atin na para din i-extend yung love, mercy at grace ng Lord na yun para sa ibang tao. Kasi na-experience din po natin sa ano. Praise God. Number 5 po, ito na po yung last. Ayan. Fulfillment of process is Ninang, nawala ulit yung boses. po sa Psalm 105, verse 19, and until the time that his word came to pass, the word of the Lord tested him. So, even po naibigay na po kung ano po yung mangyayari, meron pong test na pagdadaanan. Diba? And we have to be prepared po. We have to be humble po na para magdaan doon. And to respond po according po kung paano tinuturo sa atin ng Lord. Yung gentleness. Diba? Yung gentleness, yung love, yung
anong tawag dito, yung pagtitiwala sa Diyos. Dito po nabubuo yung ating pananampalataya sa Kanya. And yung pananampalataya po na yun ang humuhubog sa atin para ma-build yung mga character natin. Di ba? Na talagang totally rely and depend on God. Na meron pong puso na hindi po nawawala ng pag-asa dahil Diyos ang ating kasama. Sabi po sa Psalm 18 verse 35, "You have also given me the shield of your salvation, and your right hand upholds and sustains me. Your gentleness, your gracious response when I pray." Kaya po pinili ko yung yung amplified version. Ang ganda po, 'di ba? Your gracious response when I pray. Yung po kanina, ito pong isang ito is si David po ang nagsulat ng Psalms, 'di ba? Sabi po dito, your gentleness, your gracious response when I pray makes me great. 'Di ba? Ang sarap po ng response ng Lord sa atin. Kung paano po hinuhubog niya tayo, kung paano po by grace ay nasusustain tayo, kung paano po ina-uplift niya rin tayo. Yung gentle correction niya, yung love niya, yung response niya kapag nagdadasal tayo, 'di ba? Napaka-satisfying niya. Napaka-comforting, napaka-satisfying, and nabibigyan tayo ng direction. Hindi tayo yung parang katulad dati na ang gulo-gulo, ang bigat-bigat, 'di ba? Hindi natin alam kung anong gagawin natin, 'di ba? Praise God. Alam po natin yung direction kung paano tayo magre-react, paano tayo magsasalita, paano tayo magpapagamit sa kanya. 'Di ba? That we have the grace not to take it against ourselves or not to take it against other people. 'Di ba? Ngayon meron na tayong Diyos, may kinikilala na tayo. And nabibuild yung faith, trust at confidence natin sa Kanya na inaalam niya itong mga process na to for our own good din. 'Di ba? Na para mabago tayo, para ma-refine tayo, para maging ganap tayo sa calling at purpose niya. And even yung mga tao sa paligid natin, 'di ba? Nakikita yun, nabibigyan din sila ng liwanag, 'di ba? Pero hindi ito sa sariling lakas natin. Ito po ay nagmumula lamang sa Diyos. Nawala Ninang, nawala uli. po. Nawawala ka. Nasabi. Ayan. Hello? Yan, okay na uli. Thank you. Yan. Mga pagkakataon sa buhay natin. Dahil po alam natin or parang nakatulong tayo, nagkakaroon po ng prideful heart na kung hindi dahil sa akin, 'di ba? And minsan aminin man natin o hindi, merong mga parang nagkakaroon ng truly ano din to, dahil nakikita tayo o dahil gusto lang natin. Pero ginagawa natin to para sa Lord dahil mahal po natin siya. And dahil po mabuti ang Diyos and biyaya po na magamit niya po tayo. Ano mang paraan ito, maliit o malaki man ito. Pero para po sa kalugaran ng Diyos at sa tamang puso po natin na
Ninang, nawala uli. Nawawala ulit. Narinig po. Naririnig na siya ulit, pero may time na humihina siya, tapos biglang mawawala, tapos lalakas ka ulit. Ayan, thank you Lord. Ayun po, praise God. Ayun po, last na po ito. Ayun po. Isaiah 60 verse 21 to 22. All your people will be righteous, they will possess their land forever. For I will plant them there with my own hand in order to bring myself glory. The smallest family will become 1,000 people, and the tiniest group will become a mighty nation. Ito po yung paborito ng mga na Bible verse. At the right time, I, the Lord, will speak at happen. So, ito po yung pangako na kaganapan ng question na gagawin po ng Lord, di ba? Sunod lang po tayo sa kanya. We need to undergo po itong process na ito. Di ba? Kasi God also wanted to elevate us. Ayun. So, yung number one po, in summary po, trusting the process. Number one is character is built on process. Yung number two naman po is built on process. Number two, process needs nurturing. God trained David in the wilderness. And doon po siya natuto. Doon po siya nabago. Kung paano po siya, si God po yung una niyang sinisik. Si God po yung una niyang, na instead of worrying, siya po ay nagpe-pray, siya po ay nag-worship. Ito po yung paraan kung paano niya hinahandle yung mga crisis, yung mga pambabato ng mga kaaway. Kung paano po na-develop yung pagmamahal niya sa kaaway, paano niya inuuna yung authority kahit na against sa kanya, and na paano po kumilos na merong love, ng mercy, and mapagpakumbaba po sa Diyos. And number three po, transformation is God's grace, but it needed your cooperation. Katulad nga po ng kailangan ng kooperasyon ng pasyente sa doktor. Hindi po pwede doktor lang